Morning, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning. La 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 la. Good morning, Kuya. So happy, first week, first day of the week. Monday. Welcome, Doc Sarah. Hi, Doc Sarah. Parang long time no see, ah. Sorry? Long time no see. Busy kasi siya nag-aaral. Hindi, kasi nung dumating ako kayo, wala. Nung bumalik, parang gano'n. Parang pumapayat ka ata. Ay, oo. Buti ka Tatay pa. yung Defatox ng Klinika Figurang aga mag-promote. All branches. Gusto ko yun. All branches. Kasi pandami. Okay, syempre bago ang lahat, Angel. Bago ang lahat, happy birthday kay Mio. Happy birthday, Mio! Happy birthday ni Mio. Hindi kasi may tatanong ako kasi like yung sinasabi kay Mio, ay kay Diego, greatest fear ko, pag halimbawa merong sakuna dito sa atin, tapos hindi kami sama-sama as family. And of course, after that, sinasabi ko, pag namatay din kami, sana magsama-sama rin kami. But the big question is, katulad ganitong itatanong natin, kung ako po ba ay mamamatay at ang aking asawa at mga anak, magkakasama-sama po ba kami sa kabilang buhay? Okay. Nasagutin po yan ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Yung garantiyang magkakasama kayo sa kabilang buhay, hindi natin magagarantyahan yon kasi conforme yun sa pagsunod mo. Halimbawa, sumunod yung asawa mo at anak, makakarating sila sa buhay na wala hanggan. Kung hindi ka sumunod, hindi ka nagpatuloy, maiimpyerno ka, hindi kayo magkakasama, no? Ganon din naman, kung halimbawa, ikaw ang naglingkod sa Diyos na matapat, yun namang asawa mo, yung anak mo, kung isa sa iyong mga anak, hindi naman nagtapat, hindi rin maliligtas, hindi kayo magkakasama sa kabilang buhay. 14:20 ng Ezekiel. Basahin natin. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Yun. Ang katuwiran ng magliligtas yung pagsunod, yung pagiging matuwid, kapatid. Kahit si Daniel, banal na tao yon. Si Noe, banal na tao yon. Si Job, mga lingkod ng Diyos yan nung araw. Kahit andun sila sa paghuhukom, sabi ng Diyos, hindi sila pwedeng magligtas ng anak na lalaki o babae. Ang ililigtas nila, ang kanilang sariling kaluluwa, sa pamamagitan ng kanilang katuwiran by means of their own righteousness. Kasi ang hustisya ng Diyos ganito kapatid, ano? Pag gumawa ka ng katwiran, sa'yo yun. Pag gumawa ng katwiran ng anak mo, sa kanya yon. Pag nagkasala ikaw, sa'yo yon. Pagka nagkasala anak mo, sa kanya yon. Hindi pwedeng yung kasalanan mo ibintang sa anak mo. Yun ang hustisya ng Diyos 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Hindi pwedeng manahin ng anak yung kasamaan ng tatay niya. Hindi rin naman pwedeng yung kasamaan ng anak ay maging kasamaan ng kanyang ama. Kundi, ang sabi ng salita ng Diyos, ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama sasa kanya. Kumbaga yan yung kawikaang Tagalog na sungay mo, sunong mo. Buntot mo, hila mo. Yan ang kawikaan Tagalog. Kung ano yung sungay mo, ikaw ang magsusulong nun. Hindi pwedeng yung sungay ng kalabaw, ipalagay niya sa kambing. Hindi. Masyadong mabigat para sa kambing yung sungay ng kalabaw. Hindi na mabubuhay yung kambing pag yung sungay ng kalabaw ay inilagay mo sa ulo ng kambing.
Ay, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong sunong, may kanya-kanya tayong sagutin, may kanya-kanya tayong responsibilidad. Iba ang responsibilidad ng anak sa ama at ng ama sa anak. Kung nagkasala ang ama, hindi makatwirang pati anak idamay. Kaya kung halimbawa, yung tatay mo huhulihin dahil pumatay, hindi naman pag hinuli tatay mo, buong pamilya, huhulihin na. Hindi ganon. Ganon din naman yung sinasabi mong tanong na kung halimbawa gagawa ka ng katwiran, ang anak mo, asawa mo, gagawa ng katwiran, siguradong makakarating kayo sa buhay na wala hanggan. Magkakasama-sama kayo ron. Gaya ni Noe, ni Daniel at ni Job, pagka naghukom na, andun siya, andun din yung kanyang mga anak. Pero ang kaligtasan depende sa pagsunod ng anak nila. Ganon din kayo. Kung susunod kayo lahat sa Diyos, hindi kayo gagawa ng mali, pag naligtas kayo, magkakasama-sama kayo. Pero kung halimbawa, yung isa hindi gagawa ng tama, parang si Cain at saka si Abel. Sumunod sa Diyos si Abel, si Cain hindi. Kaya pag naghukom na, magkakasama-sama si Abel at saka si Eva, pero hindi makakasama si Adan at saka si Cain. So, gano'n naman pala, hiwa-hiwalay tayo. But then again, mas importante, habang buhay tayo, naasikaso natin ating pamilya natin at sama-sama tayo dito. No? At saka natin pag-usapan yung gumawa tayo ng mabuti dito. Diba yan? Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Diego! Sige naman. Ayun. Ay, walang tunog. Kakanta ka na lang. Walang music. Ikaw na lang daw. Walang music ang bumper. Okay, mo. Ano nga yung tunog ng quick meal? Nakalimutan. Oo, kasi kinakabahan ako. Ano yung Voltes 5 at 5? Ganyan talaga pag mano-mano. Oy, Diego, na-excite ako sa quick meal natin. Okay, day 1 kasi ng quick meal natin. And siyempre si Bida today is Pechay Baguio. Yes, oo, Last week syempre. kasi we had cabbage. This cabbage week, cherry. Pechay Baguio. Oo, and syempre, ito ang ating ingredients mga kasangbahay sa paggawa ng ating dish for today. Of course, we have our Pechay Baguio. And we have ketchup, Meron din tayong butter. ground pork, And ano to? Onion. white onion, and Yes. garlic po. So yan ang meaty baked Pechay Baguio, ang ating quick meal for this morning. Okay, mga kasangbahay, itong paggawa ng ating quick meal for today. In a hot pan, maglagay ng 5 grams of butter, Kikay. Oo, tunawin yan at ilagay na ang ating garlic and onion. After the garlic and onion, yung 200 grams of ground pork, igisa. Oo, tapos ito na para mas magkaroon pa ng lasa, ilagay na ang ating tomato sauce. Igisa hanggang maluto at ilagay sa gitna ng Pechay Baguio. Oo, and ayan mga kasangbahay, i-layer lamang yan like a sandwich. Like a lasagna. Oo, and ayan na, i-bake niya sa ating oven for a few minutes. And voila! Ayan na. Good morning, Kuya! Oo, nakaka-good morning naman talaga So parang ito. ano siya, Yummy. para siyang naghanga ko. Para siyang lasagna. Pero Oo. imbis na lasagna sheets, Pechay Oo, Baguio. healthier Ganun. alternative. Oo, Ah. para sa mga vegetarian at kasangbahay. Pero meron ka ng update na medyo healthy, na? Yes! Walang sound. Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako si Kikay at ito ang ating Palengke Price Watch. At nagbabalik ako dito sa Frisco Market in Quezon City upang alamin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga prutas. Ayan, o, di ba? Ang dami-dami. At para bigyan tayo ng kaalaman kung magkano na nga ba yan, makakasama natin syempre si Ate Villian. Hi, Ate Villian! Hello! Ate, unahin natin itong ating orange. Magkano ba orange ngayon? 20. Itong ating mansanas, magkano naman per piece to? 20. So mga kasangbahay, ang ating ubas ngayon ay bumabadak sa presyong 240 pesos per kilo. Ang ating mangosteen, alam nyo ba, dating 180, bumaba ito sa presyong 120 pesos per kilo. Ang ating napakasarap na melon ay bumabadak sa presyong 60 pesos per kilo. Ang saging ay bumabadak sa presyong 60 pesos per kilo. Siyempre mga kasangbahay, huwag natin kakalimutan ng ating lanzones na bumabadak naman sa
sa presyong 120 pesos per kilo. Ate, yung pakwan magkano? 160 per piece. Ayan, okay mga kasangbahay. Ngayon, alam nyo na ang presyo ng ating mga prutas. Bibigyan natin si ate ng gift mula sa Good Morning Kuya at 4 Directions Ads. Maraming salamat, ate. Thank you. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga prutas. Okay? Maraming salamat po muli sa buong pamunuan ng Frisco Market and sa ating Mothers Club. Okay, ako si Kikay at ito ang ating Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya! Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga masusustansyang prutas dito sa Frisco Market. And syempre, yan po ay hatid sa inyo ng 4 Directions Ads. At sila po ay located sa, ayan, Unit G15A, Regalia Park Tower, P. Tuazon Street Corner, EDSA, Quezon City. Malapit yan sa Cubao. O ito, maaari nyo rin silang makontak sa numerong 334-8047. At pwede nyo silang i-text at tawagan sa numerong 0936-481-1710. At isa pa, 4409420. Yan ang 4 Directions Ads. Maraming salamat po. Siyempre, Good Morning Kuya would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And Good Morning Kuya would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la. Well, good morning. Welcome back po sa Good Morning Kuya. And of course, we have Doc Sara here to give us to share with us a very special topic sa usapan pangkalusugan. Okay, yes, Diego, ang topic natin this morning is PIH or post-inflammatory hyperpigmentation. Okay, so actually double M. Yun. So basically anything na nagkaroon ng pamamaga sa balat, no, would be parang ang consequence niya would be pag-darken. Yun yung usual, yun yung common among dark-skinned individuals katulad ako morena, ano. May tinatawag tayong Fitzpatrick type of yung skin classification, ano, yung mga type 4, type 5, type 6, yun yung mga mga darker individuals, mas prone sila dyan. So, yung sinasabi natin yung inflammation, anything like for example, natalsikan ka ng mantika. Okay, na mainit, of course, yun. So, syempre, alam natin may pamumula, di ba? Anything kasi pag may pamamaga, inflammation, may pamumula, okay, warm to touch, no, rubor calor, mainit, no? So pagka after nyan, nawala na yung pamamaga niya or inflammation, yan na yung next nagda-darken na siya. Now, pag mas severe, at malalim na, nawawala na mismo yung melanocytes natin, yun kasi yung nagpo-form ng pigment, nagiging maputi naman, which is harder to treat. Okay, and hindi yung pamamaga na yan, hindi lang sa ganong klase ng trauma, okay? Pwede rin yan kasi secondary sa, say for example, nagkaroon ka ng allergy dyan, ng rashes. Sa una, di ba, makati kakamutin. Yung pinagkamutan na yan, magkakos din ng pamamaga. So, you expect, nagda-darken na siya. Okay? Pwede rin naman, kunyari, galing ka sa isang derma treatment. Tapos, say for example, nagpatanggal ka ng warts, no? Or syringoma, or and the like. Sa una, di ba, mamumula muna habang nag-heal. And then, later, after that process, mangyayari na magda-darken na siya. Pwede pa yan mag-lead sa infection, Doc, kapag hindi na alagaan? Yung mga ganitong klaseng post-inflammatory. Oh, actually, it's more of baliktad, ano. Kung kunyari nagkaroon ng pamamaga, no, pwede kasing baka secondary sa infection. Kasi infection can bring about pamamaga also. Yun na yung magda-darken later on. Now, kaya tayo, napaka-importante, no, na kapag ka nag-heal pa ang ating balat, we have to make sure hayaan lang natin. Say for example, nakagat ka ng lamok, 'di ba? Ang kating yan, kakamutin mo ng kakamutin. So, try nating i-avoid na kamutin siya or else lalo siyang magda-darken. Ano ba yan? Totoo ba yan na kunyari, yung natalsikan ng mantika, you mentioned kanina, 'di ba? Ano bang dapat gawin diyan? Kailangan basain ba yan ng water or yung iba kasi ang nilalagay nila is yung toothpaste. Oh, okay. 'Di ba? So, okay ba 'yon sa balat? Very common na naririnig natin laging toothpaste kasi usually pagka natalsikan ng mantika, mainit. So, kaya nagkaroon ng misconception na pag ang nilagay
toothpaste, dahil malamig kasi siya, makakatulong siya. When actually, yung running water would afford relief na lang. Yun na lang sana kasi mas malinis rather than from the toothpaste. Malinis din naman ang toothpaste. However, hindi kasi siya formulated for that purpose, no? Might as well, kuha ka na lang ng aloe vera gel or kung meron ka talaga yung aloe vera na plant and then mag-chip ka lang. Tapos yun ang ilagay mo. Kaya cucumber, if you have in the kitchen, that's better. Kasi yan, napaka-rich in water kasi, no? Yung water, yung aloe vera, also cucumber. So, tsaka talagang may soothing effect siya. Now, going back to sa sinabi mo kanina, so after ng water, tuloy-tuloy, yun, kung cold water, much better. Okay. Doki, paano mo matatanggal yung hyperpigmentation? Mawawala ba to in time o kailangan meron ka mga pinapahid-pahid? Okay, good question, Monica, no? So, it depends kasi sa extent, no? Kung yung pamamaga ng skin, nandun ka lang sa superficial layer, which is the epidermis, even if wala kang ipahid na lightening agent o kahit hindi mo ipapeel sa isang skin specialist, you expect magla-lighten din siya. Kasi, di ba, ang atin ng mga skin talaga nagre-renew, especially pag below 45 years of age, every 28 to 30 days, you expect bago ng bago yung balat natin. So on the average, it would be around 6 to 12 months pagka yung nasa superficial lang. Ang tagal! Yeah, medyo matagal. Pero at least kahit wala kang ipahid, magla-lighten siya. Now, pag ang tama ng pamamaga is dun sa mas malalim na layer, which is the dermis, so napakatagal talaga. So it's advisable, especially pagka may aesthetic implications, say for example sa mukha or sa like anything which is exposed already. So it's advisable ipatreat na lang para sasabihin naman niya ng dermatologist pag kailangan ng kumbaga ipipil or pwede sasabihin lang, okay, wala ka namang hinahabol, topical whitening agent can do, no, that would help. Itong post-inflammatory hyperpigmentation sa scarring. Sa scar, ang scar kasi is very broad. Okay, sa scar, scar is classified depending on 2 factors. Pag sa pigmentation, dito papasok yung sa PIH. Kapag nasa dermal ka na, yung malalim, so you consider that a scar. However, kapag ka naman yung scar classified depending on the collagen deposition, yung, di ba, familiar tayo, yung iba nagbabako. Yung iba naman, nagkakaangat, di ba? Familiar tayo sa keloid, di ba? Yes. Pag umangat at lumabas dun sa boundary ng wound, you call that a keloid. However, pag umangat lang siya and it's confined within the injury, we call that a hypertrophic scar. So, kaya mas hindi masyadong ginagamit na term na scar kung sa color lang. Because, scar is broad, depende kung depende dun sa classification category. For example, Doc Sara, kapag ang isang tao nagkaroon ng cystic acne, tapos medyo mapula siya, and then kapag nag-flatten na, medyo nagda-darken yung area, is that post-inflammatory hyperpigmentation? Yes, post-inflammatory hyperpigmentation. Kasi alam natin ang acne kasi may pamamaga yan. So you classify kasi acne into 2. You have non-inflammatory, so yung walang pamamaga, yan yung whiteheads and blackheads. And then, yung namamaga, yung nakaangat, di ba, yung una parang kagat ng lamok, yung papule. Okay, yun yung mas masakit, di ba? And then, so you have then, pagka nagkaroon na siya ng pus or nana, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, you call that a pustule. Tapos pag matigas, nodule. Pag may laman sa loob, cystic. So, yung mga yun, yung 4 na sinabi natin huli, yun ang inflammatory acne. So, you expect, pag yun na nagkameron ka, talagang magda-darken siya. Doki, merong isang, nakalimutan ko yung tawag sa insect na yun, pero madalas nasa beach siya eh. Yung maliliit na parang black, niknik, yun. How come yung mga niknik, kahit na sabihin natin morena, maputi ang kagatin, nagbablack pa rin siya? Kasi syempre, pwedeng depende sa toxin na ilalagay nila. Okay? So, depende kung ano yung mga so, marami sila Actually, simpleng mosquito, di ba? Mosquito bite. Kasi ang mosquito, while it sucks it sucks blood, especially yung female mosquitoes, di ba? Kasi ang male naman hindi nagbabite eh. So, pagka nagsuck sila nun, nag-deliver din sila ng saliva to dun sa proboscis. So, pag yung deliver nila, may reaction kagad yun eh. Okay, so rule of thumb, pagka meron tayong mga insect bites or whatever, kung ano man yung nangyari sa skin natin, avoid po natin siyang kamutin. No? Alam natin, medyo mahirap. It's better said than done kasi napakakate. No? Pero iwasan natin kasi usually naman po, meron talagang defense mechanism ang ating katawan. Now, kapag kasi mas tumagal because of yung pag-scratch mo, mas malaki yung chance na mag-scar siya. Lalo parang pimple, di ba? Pagka mas piniprick mo siya, mas magda-darken siya. Okay? So, yun. Hayaan lang natin siya para at least hindi na natin mailalim yung involved na area ng skin. So, at least kahit wala ka ipahid, in due time, mawawala din.
sa itchiness, parang kasi sabi mo kanina, it's easier said than done. Ano? Pwede ba yung mga nilalagay nila nakikita ko before, yung ice, para mawala yung itchiness? Okay. Para maiwasan nga mag-itim? Okay, actually yung ice can mask the itchiness, no? Yung discomfort brought about by itchiness. Ang problem mo lang, kaya ka-itchy kasi dahil dry. Ngayon, kapag nag-ice compress ka, you expect lalo siyang magda-dry up. So now, instead na yun ang gamitin mo, pwede kang kumamit na lang ng, like for example, nasabi natin ka na yung mga aloe vera, na gel, o yun, mas better yun, mas makakapag-hydrate siya. Or if you have kahit yung mga VCO, makakatulong siya para ma-relieve yung itchiness kasi mawawala yung dryness. In that case, mapiprevent mo rin magkaroon ng PIH or post-inflammatory hyperpigmentation. Yan. Thank you, Doc Sarah. Thanks also. Naliwanagan ako sa mga problema ko. Ganun ba yung problema mo? Oo, minsan nga, sabi nila, babot din ang problema ko. Dagdagan natin ng liwanag ang buhay mo, Erica. Pag-uusapan naman natin, usually kapag yung mga mahilig bumiyahe dito, diba? Like si Doc Sarah, kapag matagal yung biyahe nyo, hindi nyo ba nararanasan na parang nangangalay yung mga legs nyo? Diba? Usually ganun, no? Kasi nga may tinatawag sila na parang blood pooling daw yun, diba? Yung sa lower extremities nyo. At pwede rin daw yan mag-cause ng mga deep vein thrombosis kapag medyo natagalan tapos hindi nyo na-exercise. So yung mga basic lang na exercises na pwede natin gawin para hindi mangalay yung mga paa natin, pwede tayo mag-stretching. So kunwari nakaupo tayo, extend lang natin yung leg natin. Kung kaya naman, diba? Ito kasi yung mga tinatawag nila na mga economy problems daw. Kasi pag nasa economy ka lang ng plane, wala kang leg extension area, diba? So as much as possible, pwede mo lang siyang i-extend ng konti, ayan. Or pwede mo rin siyang itaas ng konti, going to your chest area. Ayan, diba? So pwede niyong gawin yan kapag kunwari nararanasan niyo na yung ngalay sa inyong mga lower legs. Tapos meron din yung rotation, yung ankle rotation. So pwede niyo i-rotate lang yung inyong mga ankles, clockwise, counterclockwise, ganyan. Tapos pwede rin yung ititiptoe nyo lang siya ng konti. So ito, naka-flat yung mga paa nyo, tiptoe nyo lang siya ng konti. Ayan. Or pwede nyo rin daw gawin ito, mas mabisa daw ito para hindi daw kayo mangalay. Kunyari wala kayong leg room, diba? I-massage nyo lang or itap nyo ng konti yung inyong mga thighs at inyong mga legs. So pag nandito na kayo, nangangawit na kayo, tap nyo lang ng konti. Ganyan, para may blood circulation kahit papano. Kasi itong mga deep vein thrombosis o yung mga blood pooling, pwede pala yung makatrigger ng mga heart problems din, diba, Doc? Sabi nila, so kailangan daw habang nasa airplane kayo at pag nakakaranas na kayo ng pamamanhid, kailangan at least gawin nyo itong mga exercises na kayo. O kaya kung may time kayo na pumunta ng restroom or bathroom, tumayo din kayo para makapaglakad-lakad kayo dun sa plane. Yung nasabi mo kanina, Rina, yung DVT or deep vein thrombosis, actually it's an emergency. Yung say thrombus, kasi di ba lumalapot yung ating dugo, no? So now, especially yung sinasabi nga ni Rina kanina na pagka matagal ka nakaupo, so mas nagkakaroon kasi ng pooling. Now, ang nakakatakot kasi dyan, when na-dislodge na yung thrombus na yan at gumalaw na, it's an embolus ang tawag mo. Kaya niya na-mention yung sa heart kanina, kasi isa sa mga common na pinupuntahan yan would be either the heart or the brain. Kasi dyan yung mga maliliit ang blood vessels. So kaya delikado siya. Kaya nga sinasabi nila, Doc, may mga incidences daw na kapag nakakaranas na kayo ng ngawit sa plane, tumayo na kayo kasi delikado siya sa heart nga daw. Yun yung sinasabi dun sa article na yun. Tama ka dun, Doc? Tama dun, Rina. Kaya nga maganda, pagka medyo mas may edad na, lalo na yung nagta-travel, it's advisable nagpapa-check up before mag-travel. Kasi tinitingnan din kasi dyan yung blood pressure, at the same time, yung mga maintenance kasi ng medications. Diba usually pag nagkakaedad, merong mga naka-aspirin na yan. So of course, may mga kilala akong allergic sa aspirin. Na bata pa. Oo, yun. So, yun. Rinse. Ayan. So, yun yung ating Fitness 101 for today. So, kung kayo ay mahilig bumiyahe at nakakaranas na nga kayo ng mga ngalay sa inyong mga legs, kailangan gumalaw kayo, kailangan mag-exercise kayo. Kung wala kayong leg room, itap nyo lang siya, i-massage nyo lang yung inyong lower leg pataas, going back to the heart para maiwasan nyo yung blood pooling na tinatawag nila o kaya itong deep vein thrombosis. Ayan ang ating Fitness 101. Tom. Okay, sa mga, syempre, pag maaga,
kung minsan may nahirapan yung sasakyan na mag-start, no? Lalo na pag mahina na yung baterya. Or kapag pag pinapaandar, pumapalya yung makina. Alamin natin kung anong dapat gawin sa manibela. Isa sa mga ginagamit na sakyan para ito umandar ay ang spark plug. Ito yung sumisindi doon sa siniksik o kinompress na fuel and air mixture. So, habang ginagamit natin ang sakyan, nagkakaroon ito ng carbon deposits, no? So, ang tawag nila doon, pagka napuno na, nalagyan na ng maraming carbon, ito ay fouled spark plug. At pagka nagkaganon, kadalasan ito, ibibigay na sakit ay yung hard starting. So, ang panlinis na ginagamit, ay pwede itong cola o soft drinks at saka asin, itong salt. Ang gagawin natin, paghaluin natin yung soft drinks, no? At saka yung asin, yan, ang ratio niyan 10 to 90%. So 10% ang salt, 90% ang soft drinks. At pagkatapos noon, ibababad natin yung spark plug yan. Siguro mga 5 to 10 minutes. Ang mangyayari, it softens, so palalambutin niya yung mga karbon na yan. At pagka malambot na, yan, kukuha naman tayo ng steel brush, i-steel brushin natin yan. Okay? Para maalis tuluyan yung mga karbon. Pagkatapos na malinis natin, susukatin natin yung gap, yung agwat ng negative electrode at saka yung positive electrode. Kinakailangan tama yung agwat. At ang kadalasan na agwat niyan ay 28,000 open inch to 32,000 open inch. So, kailangan natin ng special tool, yung feeler gauge o yung wire gauge. Pero kumisan, ang isang mekaniko wala siya noon. Pero meron tayong magagamit na ito'y madalas makuha natin, yung talim ng lagarin ng bakal. Itong talim ng lagarin ng bakal, ang thickness niyan ay lumalabas between 28 to 29,000 open inch. So, pwede. Ipapasok natin doon sa pagitan ng gap. Ayan. So, kung malaki, wala kang gagawin. Kung pukpukin mo ng konti yung negative para dumikit doon sa positive, saka mo sukatin. Ayan. Kasi kung masyadong malayo yung gap, mahina yung spark na ibibigay. So, hindi masusunog mabuti yung compressed fuel mixture. Pag dikit naman, wala naman spark na lalabas. Walang arc. So, hindi rin makakasunog. Pagka nagawa na natin yon, pagbalik sa sakyan, sigurado, madali nang umistart ang makina at hindi na palyado yung sakyan. Ang spark plug natin ay mayroong lifespan yan talaga. Para ma-maximize yung paggamit ng spark plug, kinakailangan yung preventive maintenance. So dapat, let's say, every 6 months, at the most, no, tatanggalin mo yung spark plug kahit na wala ka nararamdaman na problema, tatanggalin mo yan at lilinisin. Katulad ng ginawa natin kanina para humaba yung buhay ng spark plug mo. Monica, alam mo na kung paano gawin? Papagawa ko na lang kung mahirap eh. Mahirap. Dadalhin sa talyera. Oo, mahirap. Pero ganun pala, at least nalaman ko every 6 months pala kailangan at least lilinisin mo siya para mapahaba yung lifespan. Oh, Diego. Kaya napapansin mo na wala dito si Harris Bongacero kasi baka umiikot na naman ng Oo, dahil holiday sinasamantala niya. Quezon Memorial Circle, o kaya yung sa Sunken Garden. Sunken Garden, o baka sa nasa Maginhawa, naghahanap ng mga bato. Or malay mo dyan sa labas natin. O, naghahanap ng mga damo-damo, bato-bato. Kaya alamin natin ano ba ang kanyang diniscover sa On The Go. Oy, good morning kuya! Good morning sa ating mga kasambahay. Good morning sa kasama natin dyan sa bahay. Alam niyo po ba, ano aking nakita rito? Ang malaking puno po ng alatiris.
Ang alatiris po ng kabataan ko po, talagang mahilig po ako rito. Kinakain po natin ito. Ito po ay parang cherry na maliliit at may katamisan po ang lasa po nito. Pero ito po ay tinatawag din isang sarisa o saresa. O kaya naman po ay tinatawag po yan na Quezon fruit sa English. Pero alam niyo po ba mga kasambayang, ating pong sarisa o alatiris ay marami po mga benefits na pwede makuha. Ito po ay may vitamin C. Ang vitamin C po maganda po yan para po panlaban po sa ating mga infection sa katawan and for our immune system. And also ang ating pong Quezon fruit ay meron din po itong antioxidant property para po sa mga, syempre po sa mga cancer po, pinaglalalaban din po natin yan. At ito po ay nakakatulong din po para po sa mga masakit ang ulo, pag-regulate po ng BP, pampababa po ng BP, may property din pala itong Quezon fruit. At ito po ay nakakatulong din po sa mga pamamaga, sa mga namamaga po sa katawan po natin. Ito po ay may painkiller effect din po sa ating katawan at nakakatulong din po ito sa mga matataas ang blood sugar. Pero syempre po, tandaan natin mga kasambahay, ang Quezon fruit ay may bulaklak po yan. Ang bulaklak po ay pinapakuluan at pinapainom po bilang tsaa para po sa nagkakaroon po ng pananakit ng tiyan. Yung mga nagkakaroon po ng kabag. O kaya naman, ito po ay ginagamit din po mga kasambahay para po sa mga may sugat. Pagpakulo po ninyo, ipanghuhugas po natin yan dahil may antiseptic property ang ating Quezon fruit. Pero syempre po, no, ito pa. Alam mo ba, Diego, na ang Quezon fruit ay maganda rin pala sa mga may gout. No? Nakakapagpalesen ng atake ng ating gout. Kaya nga, pwede sa atin ang Quezon fruit o alatiris. Kaya nga mga kasambay, lagi nyo kaming sasamahan dahil sa mga dagdag kaalaman, kahit po sa lansangan, lagi kang may maaasahan. And you're always on the go! Ngayon alam na natin yung benefits nitong aratilis. Alam mo, nung bata ako, lagi ko rin nilalaro yan. Ba't parang dismayado ka? Hindi, kasi papayo pa. Tatamaan ka pa. Oo, tatamaan pa ako. Papayo niya. Pwede ka na nga maging spokesperson ng may mga gout. Ayaw. La 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 la. Good morning, welcome back po sa Good Morning Kuya. Anong oras na 6:09 ng umaga, September 12. Pero Doc Sara, may sabihin ka ata. Okay, sa mga contractors o dealers ng mga construction at architectural materials, narito po ang isang Filipino-owned company na gumagawa ng mga high-quality products. Panoorin po natin ito. We're a 100% Filipino-owned company. Locally manufactured yung products namin. Nag-start kami as a trading company in 1999. And then when the market grew, the management deemed it necessary to have our own manufacturing facility. Then slowly, we went into manufacturing. We started with one product, PVC tile trim. That's the only product that we had back then. Now we have at least 20 items and more are coming up. We keep introducing new items into our product line. Pagdating sa quality, yun ang talagang masasabi naming bentahin ng products namin. Kasi talagang nakatuto kami dun sa kalidad. Dahil yun ang gusto namin makilala yung INEX as. Good quality products at very competitive prices. Kahit saan nyo kami i-compare yung products namin, kaya namin matapatan kung hindi man mailaliman yung presyo ng mga competitors namin. At yung kalidad namin talagang international qualities. Buong Pilipinas covered namin, from Luzon, Visayas, Mindanao. We supply to developers, builders, contractors, wholesalers, retailers, all market segments we supply to them. Aside from the local market, we also cater to the international market. We export to Europe, particularly to Ireland, and we're now looking into exporting to Guam and to other parts of the US, such as San Francisco. We'd like to think now we are a social enterprise. We do operate for profit, but we're also after the welfare of the people and of the community, of our suppliers. Although nakatutok kami sa profitable operations, nakatutok din kami sa social services. Yung mga products namin, I'd say na marami kaming mga innovative products. Dahil meron kami sarili naming research and development team.
What we do, we have constant dialogues with our clients and then dinidevelop namin yung product na yon as per client specification. Kumpara sa mga competitors namin, very flexible kami. Actually, kaya dumami yung produkto namin dahil sa constant na pakikipag-usap sa mga kliyente, nag-a-adapt kami dun sa market needs. Meron kami mga produkto katulad ng stair nosing na dati available lang siya sa aluminum profile. Nakita namin yung pangangailangan na gawin siya into PVC. So, inadapt namin yon. Meron kami tinatawag na marbleized style trim. Ito yung may mga design at sa buong Pilipinas, kami lang ang gumagawa nun. Dahil meron kaming technology na nakakagawa na wala yung ibang competitors. Meron din kaming floor flange. Yung floor flange namin, ito yung nilalagay sa ilalim ng toilet. A lot of other suppliers in this business, they import products. We manufacture them. Pag nag-order sa amin, kahit the next day kaya namin i-deliver yun. Para sa mga nasa construction industry o sa building industry, sa mga purchasers, mga wholesalers, mga retailers, mga arkitekto, at kahit yung mga gumagawa ng mga bahay, mari-reach nyo kami sa 366-3025 or 0917-896-6436 at ang email address namin ay sales.inex@gmail.com. Dito sa iNex, Edge is our business. Okay, Angela, nakita natin na very wide yung range ng kanilang mga ino-offer na construction materials and narinig mo yon na customizable yung kanilang mga produkto. Galing. Yes, at of course, wag nating kalimutan, Filipino-owned yan. So, tangkilikin ng ating sariling atin. So, tawag na po sa iNex. Yun, ganda. Thank you, Doc Sarah. Uy, Diego, tsaka mga kasangbahay. Okay. O, ito na. May bisita kasi tayo, sinunduni kong Erin. Hi, Kong. Good morning. Good morning. Kasama Good po morning natin si po. Dr. Angelo Subido. Subida. Morning, Yes, Doc. ang pag-uusapan po natin ang pangangibang bansa ng ating mga magulang. Siyempre, mga OFW, marami yan. At anong mga epekto po nito? Doc. Mga epekto ng pangangibang bansa ng mga Pilipino. Yes. Oo. Marami yan. Isa ay nagkakaroon ng magandang economic condition yung mga pamilya natin. Pero meron ding negative consequences like kakaroon ng greater amount of vulnerability yung mga family members to certain types of mental disorders like depression, anxiety, different types of addictions, and all of that. Yan ang mga usual na nangyayari. Especially, Doc, dun yung mga anak nila na naiiwan nila yung mga ages, let's say, from teenager going down, di ba? Yung mga ganong edad, mas vulnerable sila. At yung kasi napapansin ko from my experience, Yes. may mga bata na parang nagbubuli sila sa mga bata and then only to find out na yung mga magulang pala nila wala dito sa Philippines. Right. Well, it depends on the level of cognitive development of the family member or the child. Usually, if you are to base it on child psychology, yung first 6 or 7 years of the life of a child, usually very critical yun eh. Yes. Sa presence ng mother, sa presence ng parents. Ng parents. Oo. So kapag nag-OFW ang isang nanay, for example, nagkakaroon siya ng maaring abandonment effect on the little child. Usually ganun ang sense or na hindi po ba kaya punan nung natirang magulang dito sa bansa? Kunyari, isa lang yung magulang na pumunta doon. Diba? Yung umalis, yung daddy. Then the mommy is here in the Philippines. Hindi po ba niya kayang punan yung absence nung father or nung mother? That's what usually happens kapag halimbawa yung lalaki ang naging OFW, yung babae ang nagiging tatay at nanay. And that's usually a caregiving arrangement. Very common among OFWs, no? Pero kapag ang babae ang nag-OFW,
which I think comprises 70%, I think. It's different. Oo, ng mga OFWs ngayon, hindi automatic yung caregiving arrangement ng Walang lalaki motherly bilang instinct kasi. bilang father And a mother. Hindi kagaya ng nanay ang Makes naiwan, sense. medyo kaya. Yeah. Pero kung ang tatay ang naiwan, hindi automatic na nagiging tatay at nanay yung tatay. So with the advent of yung sa social media po and apart from that yung sa Skype no, hindi po ba malaking of course malaki na itutulong no para yung constant yung communication. However, dun sa upbringing kasi syempre daily hindi mo naman matututukan yon no, makikita yung kung ano yung nagiging practice ng growing kids no. So paano po mare-resolve yung issue na yon with dun sa mga kids na napalayo sa'yo? Yung paggamit ng social media. Yeah, I mean, of course. Kasi syempre, kung ipopromote mo nga yung sa kids, tuturuan mo sila. The problem is, yung downside po nun would be, hindi naman laging sa'yo yung focus. So, mas lalong nahahati yung, how do you call that, yung discipline mo sa anak mo. Kasi it's hard to discipline kung malayo ka. Right. So now, kung naturuan mo siya na gumamit itong mga gadgets na ito para lang maging constant yung communication niya sa'yo, pero on the other side, nangyayari naman, pwedeng na, how do you call that, nai-influensyahan naman ng hindi maganda yung anak mo. Gaano nagiging mahirap sa magulang? Paano nila maiko-cope up yung problema? Well, kapag ang magulang ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa ibang bansa, is a sub-ideal situation. So, the parent can only do what is possible. So, yung paggamit ng social media, technology, that can enhance the constancy ng communication nila given the sub-ideal situation. So yun lang kasi ang pwedeng magawa doon. Pero meron siya limitation kasi wala ngang role modeling in actual life. Kasi wala doon sa bahay. Yung tatay o nanay, wala talagang tutok na discipline and so on. And values are usually taught by example. Yung what we see also based on the psychological makeup ng isang bata, kapag absent talaga ang isang magulang, talagang naghahanap kung sino yung papalit. At kung hindi yan makita sa isang alternative, then dun pumapasok yung mga well, of course, lolo-lola. Yes. No? But still, ang tanong rin dito, kung yung lolo at lola ay hindi nakatira kasama ng bata, then they go further and look now at other groups that can provide yung nurturing effect na hinahanap ng isang bata. Yes, oo. At kung minsan, kung yung barkada ay hindi maganda ang tinutunguhan, dito nagkakaroon ng problema. Right, oo. So, it's also compensatory kapag halimbawa merong tinatawag nilang surrogate dito sa bahay o kaya sa community ng mga left behind children. Kung merong ganon, maaaring maging isa sa mga solusyon yon sa nurturing ng mga bata. Kaya importante na ma-monitor din yung company or yung friends ng mga left behind children. Pagkatapos ay magkaroon din ng community, maaaring sa church, maaaring sa barangay, or maaaring sa youth groups and so on para dun sa mga bata. Pero Doc, alam natin na dahil syempre usually ang paglalabas ng ibang bansa ng mga magulang ay dahil due to economic reasons. Yes, no? usually, yeah. Would you say na kapag hindi naman all is lost kapag umalis yung mga magulang? There are benefits. There are kwan. And kung minsan yung pinupunuan ng mga magulang na hinahanap ng bata, kung minsan yun na nagiging solution rin okay. sa problema. Right. Ngayon, ang katanungan dito, what happens, let's say for example, dahil hindi lamang naman sa mga bata nagkakaroon ng problema maski sa mga magulang. Yes. At kapag merong, may nakitang ibang sasamahan yung magulang, mas malaki yung epekto sa bata. Right, oo. So, paano natin ma-address yung ganito? Well, the best gift that a migrant worker or an OFW parent
can give to their children is intimacy in their marriage. Yes. So in other words, kailangan ay yung constancy nga ng communication, yung kanilang closeness as father and mother to their children. So isa yun sa mga dapat nilang i-nurture. Kasi isang epekto ng pagiging OFW ay yung posibilidad na magkaroon ng breakdown sa marriage. Yes. Pwedeng mangaliwa yung lalaki o yung Or babae. maski yung nandito. Oo, pati yung Natira. nandito, the left behind spouse and all of that. Kaya kailangan, isa yun sa mga dapat na focus ng isang OFW, yung part na yun. Okay. Maraming salamat. May huling mensahe ho kayo sa mga magulang na nasa ganitong posisyon kung paano nila pwedeng tulungan yung mga bata. Ang pagtulong din sa mga bata, left behind children, ng mga OFWs, may kaugnayan sa tinatawag na replacement or surrogate. Pagdating sa nurturing ng mga bata na naiwanan. And I think they have to also educate themselves about parenting. Global parenting na kasi nangyayari. No? Yes. And they had to realize that parenting is more than providing. Those are two different things. Parenting and providing. They thought they're already parenting when they're providing. They're providing. When in fact, kulang yun. Yeah, kulang yun. Mas importante nga yung isa eh. Yes. It's not about money all It's the not about time. money. Saan ho kayo pwede makontak kung merong gusto magkipag-consulta sa I have a website over there, and then they have a number over there. And I'm just around here. Malapit back. lang. South Triangle. Yeah. Okay. Maraming salamat, Dr. Angelos Subida. Okay. Thank you. Thank you, Doc. Subida. Okay, sige, bago ang lahat, mag-word for the day tayo. Word for the day. Puerile. Adjective. Childish. Immature. Hence, foolish. Silly. Example sentence. Jason's puerile method of getting my attention was by painting his name on the side of my house. In Tagalog, isip bata o pag-uugaling parang bata. Pure, wala ka bang joke dyan, Rina? Wala? Wala bang Si Doc Sarah meron daw. Ayun si dati na sentence, no? I always find Rina's jokes for real. In other words, Rina's jokes are childish. Peace, Rina, I love you. Ba't meron kang word? Tawa-tawa ka dyan. And then there are times that I have to admit that I am a bit puerile, but I try not to overdo it. Okay, bago lahat, pupunta kami ng Gap. Lumabas ka muna. Okay, bye. La 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 la. Okay, welcome back sa... Good morning, Kuya. Ano binubulong mo? Wala. Bulong mo. Hindi, kasi kala ko pinapagalitan na naman ako eh. Malay ko ba? Sanay na sanay tayo dyan eh. O sige, ito na, Indian. O, ikaw na. And of course, mula sa ating 1,360 satellite monitoring centers, tuloy-tuloy po ating pagbibigay serbisyo, ay nandito po si Heidi Constantino mula Manila para ito magtanong po ng legal question kay Kong Erin. Kong? Yes. Yes, Heidi, ikonsulta mo na. Text message pala siya. Naka-holiday rin. Hi, Attorney Kong. Attorney Kong, di ba? I have a 1-year-old daughter and planning to change her last name. What are the requirements and how at paano at how much po ito aabutin? What do you mean by change of name? Oo, wala siyang sinabi dito unclear eh. yung... Change her last name. Siguro, if I'm not mistaken, I'm assuming naka-last name ito sa daddy. Tapos gusto niya i-last name sa sarili niya. Alam ko na, nag-assume na ako. Pero kasi yun lang yung sinabi niya. Change your last pag name. hindi kompleto yung facts, we will have to assume so many things. First, are they married? Yun ang tanong. Kung married sila, tapos naghiwalay, under our rules, recognize. Pwede naman yun. Oo, yung last name rin ng father. Ngayon, kung hindi sila married, no, single parent,
yun ay usually sumusunod sa name ng mother. So, hindi natin alam yung clear details ng yung facts. details. Sabihin natin, sige, nasa pangalan ng tatay yung pangalan. Kailangan dumaan sa court proceedings yan kasi under the law, recognized father naman siya At kung napasama pumirma na sa birth certificates under the name rin of the father. So kailangan dumaan na yun sa court proceedings. Now, as to how much, it depends on kung kukuha ka ng counsel, lawyer, of course, depende kung magkano ang sisingal ng counsel. Tapos may publication yan na kailangan sa mga newspapers. So it will be hard to determine, kung tabloid lang yan, mga 10,000 3 times a week, 30,000 pesos plus the lawyer, so plus yung mahaba-habang proseso yan. Pero posible yan, taon ang bilang? Hindi. Maybe within 6 months or even tapos na yan. Kasi kung wala naman opposition wala kang problema. Pero mas maganda nga na dapat habang bata, mas sikasuhin. Bago pumasok sa eskwelahan. Exactly. Tapos lalo na kung ang kukunin pang kurso niyan, say for example, maglolo pa yan, may bar exam and all. Yung mahirap dito paano kung ikasal siya sa tatay? Napalit yung pangalan, tapos ikakasal siya sa tatay, di palit uli. Kaya mahirap pag hindi kompleto So ano yung ba detalye. talaga yung sitwasyon nito ni Heidi? So, ang advice natin kay Heidi, pumunta na lang dito sa law center ni Kuya para sabihin yung complete details ng kanyang sitwasyon para matulungan siya ng mga abogado. Ayan, narinig mo yan, Heidi. I'm sure nanonood sa atin si Heidi Constantino ng Manila. So mabuting pumunta na lang siya dito sa atin sa UNTV, sa law center ni Kuya, which is open from 8 to 5 in the afternoon, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, at doon pwede niya ikonsulta sa mga abogado natin yung totoong yung current situation niya para mabigyan siya ng mga possible avenues pa kung paano niya magagawa ng solusyon yung kanyang kasi problema. Kasi kung text messages, 100, ilang characters lang yan. 160. Baka kinulang. Kinulang siya. Pero speaking of birth certificate na rin kung kasi may nagtanong din sa akin over the weekend, tinatanong niya kasi 18 years old na siya ngayon, turning 19. Wala siyang birth certificate. Her father is Phil-American. Tapos ang mami niya, Filipina pero patay na. Delayed registration na lang. Late registration. Sino yung paano siya pinanganak? Dito daw siya sa Pampanga pinanganak. Hospital ba? Hospital din. Ang problem niya kasi, ang nangyari, pinaayos daw ng father niya before, many years ago, parang naloko sila, parang they paid 10,000 pesos para maayos yung birth certificate niya, pero wala din naman nangyari. So ang tinatanong din niya, sige, babalik ulit ako ng City Hall, asikasuhin ko yung local registrar, diba, kung sa may Pampanga. Pero magkano daw ba usually yung magagastos? Hindi na daw siya kakausap ng fixer. Well, tingin ko hindi naman ganun kalaki. Late registration lang. Late registration. Fill up ka lang ng form Kailangan lang kasama yung mga affidavits or yung record sa hospital. Kung saan siya pinanganak, anong araw, doon naman pagbabatayin niya. Hindi na rin magiging problema kung dahil deceased na yung mommy niya. Tingin ko hindi naman. Hindi naman. Kasi kung may records naman, dun magpapatunay. Ngayon, ang tanong, tatay Amerikano? Phil-Am. Yun. Right after she does that, get as much evidence she can gather, she proceeds to the US Embassy. Kasi considered Amerikano siya. Yes, that's para right. Para at least malaman rin kung anong requirements para ma-prove na siya ay a legitimate American citizen. Ayun. Okay. Meron pa daw po isang magtatanong through text. Ayan. Mula kay Mildred San Juan sa Caloocan City. Ito yung tanong ko, good morning po, attorney. Married po ako ng almost magwa 1 year na, tapos naghiwalay na sila. If ever na may magpapakasal sa akin na foreigner, may magiging problema po ba? Yes. Kailangan isantabi muna yung kasal mo ng korte dito. Dahil pwede kang habulin ng iyong asawa. Yung even previous. if your husband will consent,
that is still against the law here. So kailangan magpa-anal ka dito. Oo. So bago pumunta sa isang Yeah. tapusin muna. Oo. Diba? Kahit sa ibang bansa pa siya magpapakasal. Kahit ibang bansa, ang recognize pa rin yung marriage dito. Okay. So ayan, narinig mo yan, Mildred. Tapusin mo muna yung i-annul mo muna yung I-annul mo previous muna. marriage niya bago ka magpakasal Yes. dito sa supposedly magiging bagong asawa mo. Ayan. Of course, maraming salamat sa iyo, Kong Erin, para po sa ating Where were you 15 years ago? 15 years ago? Wait, Yung ba yung 9/11? 9/11. I was in second year high school. Naya naman ako, kuya. Paano mo nalaman yung kwan? Ako, News. I vividly remember kasi gising ako noon eh. Nanonood talaga ako ng CNN nung And then panahon. nagkaroon kasi kami ng parang pinaka-report. Yan yung ginawa naming report ng grupo ko, yung World Peace. Tapos talagang we gathered evidence doon sa nangyaring atake sa 9/11. Na talagang naawa ako, 'di ba? Natakot ka. Yun yung mga nakita mo at that time eh. Well, kagabi kasi merong special ang isang Yes. International News Bureau, mga never seen footages. Yes. No? And ito yung tungkol sa first responders, mga firemen who went immediately to the scene. And syempre, marami sa mga bumberong namatay dahil sila kasama sila umakyat Buti itong mga na-interview, ito yung mga nakababa after that first tower collapse. Oo. Tsaka naging marami yung Kong, 'di ba, yung point of view ng investigation yan, tsaka yung mga documentaries na pinalabas nila. Merong point of view, of course, yung mga bombero, point of view ng rescuers, merong point of view ng mismong nandoon sa building na tumalon. Oo. 'Di ba nakikita mo, Kong, yung mga nagtatalunan sa building? Dami. Grabe yun. Meron ding point of view yung nandoon sila sa eroplano, yung talagang kinrush doon sa Twin Towers. Yeah. Kasi sinasabi nga ng iba, last night, there was a chaplain, and they were asking, what made people jump From the out of the building? Yeah. Sabi nung chaplain, I think if you had the choice whether to get burned, Oo. no? You'll fall na lang, Hindi naman mo alam na babagsak yung tower or jumping off. Masakit masunog na buhay, di ba? Yes, oo. So, siguro, Doc, ganun ba yung pag Ay, tumalon hirap talaga. ka, pag fall flat ka sa surface, would you think na wala kang mararamdaman? Wala masyado. Kasi syempre kung Then brain agad yung... rather than getting burned, mas chronic yung, mas matagal yung agony, di ba? Versus yung pagka from fall, especially pag ang nag-hit yung head, you expect wala na talaga yon. Kasi syempre yung respiratory center nandyan sa nasa head. So immediate yung death, very sudden. So wala ka masyadong mafe-feel na pain kasi before you know it, ayan na, you're dead. And remember, the event to 9/11 changed the world. Yes. There are a lot of events that changed the world. They said World War I, World War II, no? Ngayon 9/11. Itong nangyari na 9/11, no? Ito lang ay isang patunay na hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng malaking problema ang terrorism, 'di ba? I mean, sa lahat, all over the world, kahit yan, ang the strongest country in the whole world, which is United States of America, na-experience din nila yon. So, yan patuloy na talagang lalabanan habang kaya ng mga gobyerno. So yesterday we remember, Yes. 'di ba nga, the survivors and of course the victims of the 9/11 attack. Okay, Diego. We'll continue to remember every day, Yes, of not course. only on the day itself. So laging all the victims and survivors should be in our prayers. Pero bago matunaw, ang ice cream. Hindi, may ice cream eh. Ice cream? May ice cream. Masarap yung May breakfast pizza, may deep dish, may ice cream. Bago matunaw, mag-watch for breakfast tayo. Good morning! Hoy, welcome nga sa lahat ng mga viewers natin since holiday po ngayon, di ba? So, mga kids ngayon pwede manood o yung mga with their parents, and we have very yummy recipes to share with them. For this holiday pizza, today. we have a pizza, and then we have Ice cream. We have ice cream. Pero sino muna? Unahin muna natin si Chef Maribel. Hi, Chef! Chef! Good morning! Actually, kanina pa kami kumakain ng pizza. Yan yung kinakain ko kanina nung bumati ako kay Kuya ng good morning. Gawa ni Chef. Ang sarap no? Ang sarap. Anong ginawa mo ba, Chef, ngayong umaga? This morning po, gumawa po ako ng
Chicago style deep dish pizza. Ito yung nakikita nila. Wow. Ang kinain natin, Erica, yung Yung usual lang po na. usual crust, di ba? Usual Basic crust. Basic crust Pero lang ito, po. para sa mga, ano, Hindi pa nakontento sa para sa isang mga cross. tulad mo. Na Erica, malalim. Malalim mga Mag-isip. pag-iisip. Okay, chef, ano ingredients? Ito po ang mga ingredients natin. Ayan. 2.5 cup bread flour, 2 teaspoon active yeast, 1 cup warm water, 2 teaspoon brown sugar, 5 teaspoon olive oil. Okay, para linawin po natin, this is for the Dough po. the dough, di ba? Okay, sa sauce naman. Sa pizza sauce po, 900 grams tomato sauce, 1 teaspoon Italian seasoning, 1 tablespoon garlic powder, salt and pepper po. Yo, ito naman sa pizza sauce. And chef, ano pa? Toppings, meron ba? Sa toppings naman po, yan, 50 grams pepperoni, 20 grams sauteed ground beef, 70 grams mushroom, 40 grams onions, 40 grams bell pepper, 20 grams black olives, pineapple, 40 grams, 500 grams mozzarella cheese, and 80 grams parmesan cheese. Lahat ng binanggit mo na ito, chef, no? Ito ay toppings ng deep dish. Opo, Deep opo, dish. toppings Okay. lang. Okay, chef, how do we make this pizza? Ayan po. Una po, ayan, yung 2.5 cup of flour, ilagay po natin sa mixer, then lagyan po natin siya ng salt. Tapos i-activate po kasi natin yung yeast natin. Ayan po yung activated na yeast. It's a combination of sugar and warm water, tsaka yung yeast natin. And then yun po, i-mix na po natin siya. Okay, pag na-mix na, chef, Ayan po. Yan, ihalo na po natin yung ating olive oil. Para po mas chewy siya, lagyan po natin siya ng olive oil. para hindi dry yung crust natin. Opo, Okay. po. Tapos, ayan po, gagawa po tayo ng dalawang dough ball out of the Kasi deep dish pala kasi ito, no? Opo, 2-layered po kasi siya. Okay. So, gagawa tayo ng pang-ilalim niya, pang-bottom niya. Yan, ilaline lang po natin sa ating pan. Then, ilagay na po natin yung sauteed meat kasi po kailangan sauteed siya. Okay. Hindi pwedeng hilaw. Tapos yung pepperoni po. Then, ayan, yung button mushroom. Black olives. Ayan, bell pepper po natin. Ayan, onions. Pineapple. Ayan po yung ating mozzarella cheese. Kailangan po marami kasi deep dish nga po siya. Yan ang gusto ko dito sa deep dish. Maraming cheese. Maraming cheese po Yummy. siya. Then yung Italian seasoning po natin, lagyan natin. Then itatap na po natin siya ng another dough natin. Ng crust. Opo. Okay lang po kahit medyo may butas kasi talagang lalagyan din natin maluto siya. din yung loob. Opo, yan po. Para maluto. Then lagay na po natin ating pizza sauce. Then itapon natin siya ng parmesan. May cheese pa sa taas. Oo, yan ang gusto ko. Tapos yan, yung mozzarella cheese po natin, lagyan pa rin natin siya. Cheesy overload. Yan siya. Mga gano'ng katagal, chef, natin ibibake Ayan ito? po, ibibake po natin yan for 30 minutes. Oh, and then yan na ang ating Chicago-style deep dish pizza. Oh, pero before we quickly move on to the next chef, no? Ano si cut mo na, chef, habang nag-uusap tayo. Cut natin. Habang nag-usap tayo. Sige, saan natin, I understand kasi chef, sabi mo sa akin na wala ka pang pwesto, no? Opo, sa ngayon po, by order po muna kami. Yun po. How do we order? Opo, kontakin nyo na lang po ako sa telephone number po namin. It's 367-1847. 367-1847. Opo, and then yung aming cellphone number is 0925-237-0155. Alright. And Ayan chef, po. may mga Instagram o Facebook kayo? Sa Facebook po, add nyo na lang po ako, Maribel Marinay. Alright. Like na po siya. Okay. Wow, o tingnan mo, Jeko. O tingnan mo. Okay. Ay, ang sarap. Okay, very good. Oo. And syempre, maraming salamat. Thank you, Chef po. Maribel. Alright, maraming salamat. Puntahan na natin ang isa pa nating couple na Yes, chef. bago matunaw yung ice cream. We have Chef Michelle and Chef Paul. Kasama ka nilang cute na baby. Chef. Hi, good morning, Chef.
Good morning! Oh, at least may dessert, no? Oo, The last na-excite ako time you guys dito. were here, ano yung present natin? Chicken tonkatsu, garlic parmesan chicken wings. Medyo mabigat yung mga kinain natin pero masarap. Pero let's see what they have in store for us this morning. What do you have for us, Chef? Okay, we have pizza cookie, or also known as pitsuki. Oy! Yes. Pitsuki. Yes. Ito yung tas may marshmallow, no? Yes, Tinaamoy s'mores. natin. S'mores. Okay, ano ingredients ito? Okay. For s'mores pitsuki, our ingredients are 2 tablespoon butter, softened butter, 1/4 cup light brown sugar, 1 tablespoon egg, 1/4 teaspoon vanilla extract, 6 tablespoon all-purpose flour, 1/4 teaspoon of baking soda, and 1/3 cup of chocolate chips. Okay. And then, how do we do this, Chef? Okay. First, you have to mix yung butter. Make sure na you can use hand mixer para maging soft yung butter. Then, after that, you have to put the light brown sugar. Okay. Make sure na na-incorporate lang siya maigi using hand mixer. Or if we don't have hand mixer, we can use spatula or fork. Okay, next is yung butter, vanilla. Yan, then mix well before we do the or put the flour and the baking soda. So as you can see, nilalagyan na natin yung baking soda and flour. Yan, just make sure lang na na-incorporate ng maigi. Mix well. Yan. Then after that is lastly is yung chocolate chips. So pwede, yes, pwede rin tayo maglagay ng iba pang type ng chocolates or white chocolate. Depende sa preference natin. Next is yung marshmallow, and then we have now the s'mores pitsuki. Ang sarap naman ito. Oh, looks yummy, no? Oo. Pero may healthy silang binigay sa atin, no? Yes. Oo. Ano tong healthy na ito, Chef? Our very own crispy kani salad. Crispy kani salad. Oo, One of our perfect best yan. sellers. Yes. Para sa mga vegetarian nating kasambahay. Chef, where can we find these dishes ba? Sa restaurant Saan kayo nyo? located? We're located at 608 Mayumi Street in San Pedro, Laguna. 608 Mayumi Street, San Pedro, Laguna. And contact numbers? Facebook, Instagram? Contact number namin is 777-3252. And then you can also contact us through our cell phone number 0917-510-6699 and 0906-368-5528. Batiin mo tayo, Chef? Gusto ko lang batiin yung si Mami Nanette, palaging sumusuport sa restaurant namin. Papa Emeng, si Erica, tsaka yung mga partners ko from Singapore. Si Clint, si Tam, si Mike, si BJ, si Malu, si Jeff. Dami kong partners. Wow! Thank you. Thank you, Chef. Pero bago lang, thank you again sa Cornelius Pizza, no? Sa napakadaming pizza na pinapakain sa atin ngayon umaga. Oo, and natutuwa si syempre, Erica, mga kasangbahay, Teka dahil na. good mood na tayo Thank you ngayon. ka muna. Sa segue ka kaagad. Di pa ako tapos mong salita. Kasi thank you ako. Thank you, Chef. Oh, yun. Thank you. Thank you, Kanina mga pa chef. Thank you. Masyado na ako ng pasalamat, Ha? Dami na kain mo eh. Sige. Okay, syempre mga kasangbahay, dahil I'm sure na good mood na kayo dahil sa aking kakaining mga ngayong almusal, meron na daw si Diego, di ba? Kaya good mood ako dyan. Kaya dagdagan na natin ang good vibes with our Something Good. O ito mga kasangbahay, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang matulungin at maaruga na bata na nagtrending sa social media. Ito nga ayon sa Facebook post ng Tambayan ni Berto Worldwide, ibinahagi nila ang mga litrato ng isang matulungin at maaruga na bata sa kanyang lola. At tumutulong din daw ito sa kanilang mga gawaing bahay at hindi nagrereklamo sa kanilang mga kinakain. Ay nako, mabuti yan. At kapag naman napapagod ng kanyang lola, minamasahe pa niya ito para makapagpahinga. Saan to, Erica? Dito yan sa Manila. Oo, okay. merong netizen na nag-share sa atin yan. At dahil dyan, labis naman ang kinituwa ng mga netizens dahil siya ay may ginawang something good. Oh, very nice. Kikay Cares. Oo, mga kasangbahay, like and share nyo na po ang Kikay Cares sa Facebook. Kong! We were talking about 9/11. I'd Yes. just like to greet
tita who's from Franklin Lakes, New Jersey, and my cousin, si Tita Flory, si Mike, and si Tito Rico. Lina. Gusto ko na magpasalamat dun sa mga nag-alaga sa akin sa may Lao, si Brad Dito Bahet, tsaka si Brad Pau Dasal, pati na rin yung taga Bangkok, yung pinatuloy nila ako dun sa kanilang place. Maraming salamat po sa Diyos. Okay, sila chef. Mga chef ulit. Go. Bate. May babati ba kayo, chef? Nice na dagdag. Go, chef. Okay, binabati ko po yung mga friends ko, sila Cherry, si Ate Ruby, ang asawa ko po, yung mga anak ko kasama ko ngayon, ang mga in-laws ko po nanonood, tsaka ang mama at papa ko, tsaka sa lahat po ng nanonood sa akin ngayon. Nabati ko po ako. Good morning po. Good morning. Maraming salamat po sa lahat ng chefs natin ngayon, sa mga pinipare, and Doc Sarah. Yeah, I'd like to say hi sa mga kids dahil holiday ngayon, ano? Iyo, Iya, EJ, and happy birthday to Mio. Ayan, Happy birthday! Guwapo si Mio. And Gising na. hi kay Nanay, Tatay, and kay Aline.